fire, and cloud. Okay, hinangan natin, kwento natin. No? Kaya nasa dulo yung fire, pillar of fire, cloud, and fire. Okay? Yeah. Pero maganda, kung isa-isahin muna natin, dadaanan natin lahat tulad ng ating scene na pag-aaral sa salita ng Panginoon. Hindi natin ini-skip yung salita ng Panginoon, di ba? Dire-diretso tayo, Exodus na tayo. Di ba? 13. Okay? Ilan na lang? Matatapos na uli natin yung Exodus. Yung Exodus, compose siya ng 40. Exodus 40. O, meron na tayong 13. Ilan na lang, Rafi? 27 na lang. Okay? 27 chapters. Tapos na natin yung Exodus. Tapos pupunta tayo sa Numbers. Tapos susunod, Deuteronomy. Saan ba natin Numbers? Puro numero po yun. Okay? Puro count. Okay? Pag Deuteronomy, puro utos din yun. Para yung Leviticus. Then ba naman na? Genesis, Exodus, Leviticus muna pala. Numbers, Leviticus na mga Levites. Numbers, Deuteronomy, Joshua. Judges, maganda po yun. Okay, Ruth, madali lang yun. Mabilis lang yung Ruth. Pwedeng upuan yun sa isang mensahe, yung Ruth. Okay? Tayo ngayon ay nasa Exodus 13. Last time, natin? Foreshadow yun, di ba? Lahat. Unleavened bread. Ito, babalikan lang rin natin muli. Pero magpo-focus tayo doon sa Passover na. Okay, sa Passover mismo. Okay, doon tayo magpo-focus. Tapos, yung latter part, yun yung pillars of cloud and fire. Nakita na ba kayo ng pillar, ng cloud, at saka fire? Nakita na kayo ng cloud? Pillar daw ng cloud. Tapos, pillar ng fire. Okay, mamaya, maganda yung mensahe natin dyan. Okay, pero bago tayo magsimula, tayo muna yung manalangin. Okay? At bago tayo manalangin, pipicturean ko muna pala. Meron akong documentation ng mga pogi niyong mukha sa araw na ito. Okay. 0.5. Nakita kayo. 1, 2, 3. Smile naman dyan. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa unang Sabado ng taon. Salamat, Panginoon, sa inyong mga pagpapala. Salamat, Panginoon, sa buong isang taon, Panginoon, nakalipas, Panginoon. Patuloy, Panginoon, ang gawain dito, Panginoon, sa halahala. Salamat, Panginoon, sa mga provisions mo. Salamat, Panginoon, sa inyong mga salita. Patuloy na inaiakay ang Panginoon sa aming halahala. Panginoon, ang buong lahat. Kami po, Panginoon, ay nagkasala sa inyo. Humingi kami, Panginoon, ng kapatawaran. Maging hadlang, Panginoon, sa aming pag-aaral. Ganun, Panginoon, malaman namin ang kalooban mo, Panginoon, sa Exodus 13. Salamat pong muli sa umagang ito, sa mga kaluluwa nandito. Pagpalain niyo kami ng inyong salita. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, amen. Okay, Exodus 13. Okay? And the Lord spake unto Moses. Sino daw nagsasalita? Ang Diyos. Okay, sa salita niya, ang Diyos ang nagsasalita. Ang Diyos ang nagkikwento. Paano? Kuya James, may mga masasamang tao dyan. Inikwento nga ng Diyos kung ano yung ginagawa ng masasamang tao, diba? Okay, gusto nyo ba yung puro masaya lang? Hindi natin pag-usapan dito yung mga okay? Mga problema. Doon ka nga lalakas eh. Diba? Pag sinusolve mo yung problema, pag puro saya lang, puro tawanan, puro happy-happy, okay? Paano ka magiging malakas doon? Makakita ka lang na nahulog na sa nahulog. Ganun lang kayo. Tawanan lang kayo ng tawanan buong gabi. Kwentuhan ng kwentuhan. Mga masasayang bagay. Pagkatapos, lalakas ka pa dun. Pero pag ang problema, pinag-uusapan nyo, lalakas ka, di ba?
Kasi mag-iisip ka ng paraan kung paano sosolving yung mga problema. Okay? Tama ba yun? Ang Panginoon, nilatag niya sa kanyang salita yung mga bagay na yun. Okay? Para tayo lumakas sa kanyang mga salita. Okay? Ang Panginoon na nagsasalita dito. Okay? Si Kuya James lang yung ginagamit na daluyan ng salita. Pero yung salita niya, buhay yan. Okay? Pag binabasa natin yan araw-araw, buhay na buhay yan. Okay? Sanctify unto me all the firstborn. Okay? Pag sinabing sanctify, set apart, okay? Ihiwalay, okay? Paging banalin. Sanctify. Sanctification. Pinagiging banal. Okay? Tayo ba, pinaging banal ba tayo ng Panginoon? Yes, tayo. Sanctified tayo ng Panginoon. Niligtas tayo, pinaging banal. Dito, firstborn, whatsoever openeth the womb among the children of Israel, both men and of beasts, it is mine. Sabi ng Panginoon. Bakit daw sa Kanya yon? Sa Kanya ba talaga yon? Lahat naman tayo sa Kanya. Diba? Isipin mo, binigyan lang tayo ng free will, kaya may mga tao na ayaw sa Diyos. Pero kung eventually titingnan mo, ginawa nga tayo ng Panginoon para sa Kanyang pleasure. Actually, siya yung may-ari sa atin. Pero, napaka-gentle ng Panginoon, binigyan tayo ng karapatan, mabuhay para sa atin. Binigyan tayong pag-iisip, mag-isip para sa atin. Ngayon, ang Panginoon nandun, hinihintay lang tayo na i-acknowledge natin ang Panginoon. Gusto niyo ba i-acknowledge ang Panginoon sa buhay niyo? O wala lang siya? Wala ba siya? Eh siya nga lahat ang gumawa ng to. Okay? Sa amin dyan, bakit daw, mamaya papaliwanag dyan, bakit daw sa kanya yung mga firstborn? Alam naman natin kung anong nangyari sa chapter 12. Di ba? Niligtas niya yung mga firstborn ng Israel, either the beast at saka tao. Mga panganay na anak ng kahit anong hayop at mga tao. Okay? And Moses said unto the people, remember this day in which ye came out from Egypt, out of the house of bondage, for by strength of the hand the Lord brought you out from this place. There shall no unleavened bread be eaten. Okay? Yan yung mga representasyon ni Jesus, di ba? Yun yung pinag-usapan natin nung last week. Yan yung mga representasyon ng Panginoon. Unleavened bread, okay, Passover lamb, Passover, firstborn, okay? Yan ay representasyon ng ating Panginoon. Okay? Sabi dyan, remember this day. Okay? Remember this day. Okay? Ano yung mga bagay na tinatandaan natin sa buhay natin? Birthday, siyempre. May mga bata hindi alam yung birthday. Alam niyo ba yan? Kasi yung magulang, hindi rin alam yung birthday ng anak nila. Meron ba no, Kuya James? Meron. Sad to say. Kasi parang parang hinayaan na lang yun, binaliwala. Yung mga ganun, hindi yung binabaliwala, birthday mo yun. Kailan ba birthday ko? Tinatanong yung bata, hindi niya alam. Tinanong ko yung magulang, hindi rin pala alam ng magulang, kaya hindi alam ng anak. Sino una makakaalam nun, yung anak o yung magulang? Magulang. Okay? Sa buhay natin, dito sa Pilipinas, ano yung mga lagi nating natatandaan na mga petsa? Pasko, kasi nga, okay, naabangan niya ng fiesta. Ano pa? New Year. May countdown pa yan sila, di ba? There are 100 days before. Ganun pa yan. Kina-countdown pa nila yan. Okay. Dito, ang gustong ipa-remember ng Panginoon sa mga Israelites ay yung, ano ba yung remember nila? Remember this day in which ye came out from Egypt, yung kanilang paglaya sa Ehipto. Okay? Yan ay foreshadow rin ng paglaya natin sa ating kasalanan. Okay? Out of the house of bondage. Okay? Sino na naging bondage dito?
Yung parang kang naipit, hindi ka makagalaw. Parang gano'n, no? Parang kang nasasakal. Sino yung nasasakal na dito? Nasasakal na ba kayo pagpunta sa church? Bandage ba kayo ng church? Magandang bandage yan kung maayos, di ba? Pero hindi yun nakakasakal ang Panginoon na napaka-gentle niya. Okay? Napaka-mababang loob. Hindi siya magre-require na sambahin siya. Kasi gusto niya, kusa tayong sumamba sa Diyos. Hindi yan magre-require. Okay, nakikita ko palagi sa feed ng Facebook, no? May sinasuggest na requirements ang pagbabasa ng Bible sa school at pananalangin. Diba na ba yun? Maganda yun, di ba? Pero hindi dapat yung i-require kasi ang gusto ng Diyos, yung kusa na sasamba sa Diyos. Yung mga kusa na pupunta sa church at kusa sasamba sa Diyos. Yun ang gusto ng Panginoon, hindi yung pinipilit. Yung nandun ka pa, pinipilit ka pa. Matin ka na. Parang may utang pa sa iyo ang Diyos. Okay? Yung sinasamba natin dito, karapat dapat sambahin. Makikita natin yung mamaya. Okay? This day came ye out in the month Abib. Okay? Nisin din yan, isang word ng Abib sa ano. Okay? Yan yung kanilang January. Okay? Unang buwan, ni-reset ng Panginoon, di ba? Buhay natin, New Year na naman, nire-reset ng Panginoon. Di ba? Yung iba, merong mga New Year's resolution. Yung mga, hindi na ako magpupuyat. Ang ganda yun. Sana nga. Magda-diet na ako, hindi na ako kakain ng marami. Okay? Isang cup na lang ng kanin yung kakainin ko, pero yung cup ko ganito kalaki. Okay? Maraming mga New Year's resolution. Hindi na ako maglalaro ng ML, maglalaro ng mga games at magpupuyat. Pwede naman maglaro pero hindi kailangan magpuyat. Hindi na ako hindi na ako may barkada sa mga maling barkada. Diba? Magbabasa ako ng Bible. Magpipray ako tuwing umaga pagising ko. Yung magandang mga New Year's resolution. Pag mulat ko ng mata ko, ang una kong gagawin ay manalangin. Mahirap ba yun? Ang dali lang pala, ba't yung iba hindi ginagagawa yun? Yun yung pinakamadali mong gagawin sa buhay mo. Pag mulat ng mata mo, manalangin ka, Panginoon, salamat mo. Bigyan mo ang kalakasan na gawin ang kalooban mo sa umagang ito. Kasi panalangin mo yung mga gusto mong ipanalangin. Siguro naman marami kang gustong ipanalangin, tama? Mula sa iyong mga magulang, ako sa mga anak ko, ang daming dapat ipanalangin, mga kapatid ko, di ba? Asawa ko, dami kong pwedeng ipanalangin, mga ka-opisina ko, ang dami kong pwedeng ipanalangin, hindi kayo mauubusan ng ipapanalangin. Okay? Kahit araw-arawin mo yun, yun ang maganda. Pinapanalangin mo yung mga tao araw-araw. Parang binibigyan mo sila ng proteksyon na galing sa Panginoon. Okay? And it shall be when the Lord shall bring thee into the land of the Canaanites, and the Hittites, and the Amorites, and the Hivites, and the Jebusites, which ye swear unto thy fathers to give thee a land flowing with milk and honey, that thou shalt keep this service in this month. Okay? Meron silang kakalabanin. Tatanggalin nila yung mga tao na yun doon sa land na binigay sa kanila ng Panginoon. That's expected. Tama? Hindi ang buhay ng Kristiyano masayang tunay. Masayang tunay. Gusto nyo lang gano'n eh. Kakain tayo, kain. Kanta. Tanong, gano'n lang bang buhay ng Kristiyano? Yung tunay na buhay ng Kristiyano? Mahirap. Pero masaya. Diba? Travel ka kung saan man para i-preach yung salita ng Panginoon, mag-soul winning ka. Minsan wala kang pera. Hindi palaging paldo ka. Minsan wala kang pera. Pero patuloy. Kung ano lang meron, yun ang bigay ng Panginoon, yun lang. Hindi naman tayo mayayaman eh. Ano nga?
pagyamanin ng Panginoon sa atin, gamitin ng Panginoon. Para mas lalo pang may palawak ang salita ng Panginoon. Yung dalangin namin sa inyo. Okay? Gamitin kayo ng Panginoon. May kalaban! Ito, hindi lang isa. Marami sila. Canaanites, Hittites, Amorites, Hivites, Jebusites. Ang dami nun. Okay? Mayroon ba pang may kalaban? Simple lang, kunyari, basketball. Pag imagine mo wala kang kalaban, pag layup mo, shoot ka agad yun. Pag shoot mo, shoot ka agad yun. Pero pag may kalaban ka, may bumabantay sa'yo, mag-shoot mo ba kagad? Hindi. Mahirap. Pero kaya. Okay? Kung ikaw ay well-trained, na-training ka ng maayos, nag-shooting ka ng matagal, nag-mayup ka ng matagal, nag-dribble ka ng matagal, matitrain ka, madali mong may lalapit yung bola. Madali mong masushoot yung bola kasi alam mo yung pulso mo. Ay, pag ganito yung tira ka, shoot yan. May confidence ka, ganun yun eh. Ganun yan sa salita ng Panginoon. Eh, paano ka lalaban eh? Hindi magbasa nga ng Bible, hindi mo ginagawa. Paano ka lalaban? Ano ilalaban mo? Pagka sinabihan ka pala na, ano? Hindi mo na alam ka kung ano sabihin mo. Di ba? Kailangan matrain ng salita ng Panginoon. Kasi may kalaban. Hindi lang isa, marami sila. Number 1 na kalaban mo, sarili mo pa. Minsan tatamatin ka, ang sarap pang matulog eh. Diba? Ang sarap pang gawin yung ibang bagay kaysa magbasa ng salita ng Panginoon, manalangin, umatin. Maraming mga bagay, mag-grocery kami, maglalaba, ang daming pwedeng i-reason out. Maraming excuses. Ngayon, pinapapili tayo ng Panginoon, binigyan tayo ng Panginoon ng pagpili kung i-remember natin siya o hindi. Okay? Ito, remember this day, yung Passover kasi ito. Mahalaga ba mag-remember ng mga bagay, ng mga panahon? Tama. Okay? Yung anniversary namin, dapat hindi ko makalimutan yun. Hindi ako mapansin nila 1 linggo pagka nalalamutan ko yun. Diba? Ang mga ganung bagay, lalo na sa Panginoon, yung kaligtasan mo, huwag mo kakalimutan. Kailan ka naligtas? Kailan ka ba naligtas? Hindi ko alam eh. Baka na hindi ka ligtas. Sure mo yun. Diba? Kailan ba ako naligtas? Naligtas nga ba talaga ako? O ligtas-ligtasan ka lang? Dapat sa alamin ko yun. Kailan ba ako naligtas? Kailan pa ba tinanggap ang Panginoon sa buhay? Kailan ba ako na-share ng gospel? Kailan ba ako na-bautismo? Mahalaga rin yun. At least alam mo. Pero mas mahalaga yung kaligtasan. Okay? 7 days thou shalt eat unleavened bread, and in the 7th day shall be a feast to the Lord. Okay? Mahalaga to. Ibang mga kulto nga eh. Mahalaga sa kanila 7th day. 7th day Adventist. May kulto nga na gano'n, pinangalan talaga doon sa 7th day. Okay, sa atin, hindi na natin yun na Sabbath day. Ang Sabbath natin ay ang Panginoon. At tayo nag-meet every Saturday para pala tayo sa tabalista dito. Yan, dalangin namin, hindi lang Saturday magkaroon ng meeting dito. Ang dalangin namin, even Sunday, magkaroon dito ng meeting. Magkaroon ng pagpananambahan tuwing linggo. Nadalangin namin, pastor, nananalangin ng mga tao na gagamitin ng Panginoon para dito. At sana ang dalangin ko, isa sa inyo, gamitin ng Panginoon dito. Yung mga taga dito, kasi kayo ang taga dito sa JJM. Okay, mga kabataan dito, gamitin kayo ng Panginoon. Mag-aral kayo ng salita ng Panginoon, mag-ready kayo, mag-training kayo ng salita ng Panginoon, gagamitin kayo ng Panginoon for sure yan. Okay? Okay? Unleavened bread shall be eaten 7 days, and there shall no unleavened bread be seen with thee, neither shall there be leaven seen
with thee in all thy quarters. Lahat daw ng kanilang mga lalagyan. Wala daw dapat makita ang leaven. Alam nyo yung leaven? Levadura. Mampalsa. Ang ibang tawag dyan ay yeast. Sa panahon natin, ang tawag dyan yeast. Nakakita na kayo ng yeast? Para lang yung powder eh. Tapos nilalagay sa tubig. Pag kumukulo yung tubig, nilagay mo yung kumukulo yung tubig, nagigising yung mga nagigising sila kasi mga yun eh. Parang microbes yun eh, parang gano'n eh, no? Pero ano naman siya, maayos naman siya. Kasi in this case, representasyon yun ng mga maling turo. Okay? Okay, maliligtas ka kung tatanggapin mo ang Panginoon at gagawa ka para sa Panginoon. Pag hindi ka na gumawa, hindi ka na ligtas, hindi ka ligtas nun. Hindi ka nagbabago, hindi ka ligtas nun. Kaya yan yung mga leaven. Mali yun. Naligtas ka lang sa pananampalataya, sa biyaya ng Panginoon. Okay? Ngayon, gumagawa ka kasi tumatanaw tayo ng utang ng loob sa Panginoon. Gumagawa tayo kasi gusto natin, pagdating natin sa langit, hindi tayo hungkag, hindi tayo poor. Okay? Mayaman ka doon. Kasi nga, meron ka ng mansion eh. Kaso lang nga, ikaw yung pinaka-luma, pangit na mansion. So, gusto mo ba nun? Gusto mo ba yung pangit na mansion? Mansion nga, pangit naman. Parang haunted house. Gusto mo ka ng mansion mo? Ano lang yun, inaano ko lang, dinidifferentiate ko lang. Kasi, pag mas marami kang ginawa sa Panginoon dito, mas marami kang reward. Mas marami kang pagpapala doon. Doon ka nag-iipon ng kayamanan. Ipon ka ng ipon ng kayamanan. Eh dito sa lupa, hindi ka ganun kayaman, pero pagdating sa langit, nako! Hindi ba mayam Elon Musk? Kala mo si Elon Musk pagdating sa langit. Okay? Kung ikaw ay magpapakatapat sa Panginoon. Okay? Unleavened bread, yan yung representasyon yan. Ang tunay na bread ng buhay natin ay ang Panginoong Yesus. He is the bread of life. At wala yung leaven. Okay? Unleaven yun. Wala siyang kasalanan. Malinis. Okay? Yung nagligtas sa atin, malinis. Hindi tao lang. Okay? Tao siya at Diyos at the same time. Hindi siya tao lang. Okay? Kasi ang tao lang, lahat na ay makasalanan. Lahat tayo makasalanan eh. Walang matuwid, wala ni isa. Ang Panginoon lang yung pinaka-accepted doon. Siya ay tao at Diyos at the same time. Karapat dapat mamatay. Mamaya pag-usapan natin yan. Siya yung Passover na. Okay? And it shall be for a sign unto thee upon thine hand. Okay? Sign daw sa inyong mga kamay. Ano yun? Tatato? Sa panahon natin, paano pinare-represent na yan ay sign sa inyong mga kamay? Kung hawak mo yung Bible mo, binabasa mo yan, yan ay pananda sa iyong kamay. Okay? Pag hawak mo yung Bible mo, ganun, binabasa mo, hawak mo palagi yung Biblia mo, binabasa mo, pinag-aaralan mo, binubulay-bulay mo yung salita ng Panginoon. Okay? Sign yan. At pa yan, no? Nakalagay dyan, ano pa? Okay? Memorial between thine eyes. Memorial. Ano lalagay ka dito? Between thine eyes. Sabi nga, binabasa mo. Okay? Pinag-uusapan nyo, pinagkwekwentuhan. Kung saan ka higa, tutulog, di ba? Yun ang sinabi sa sa Joshua. Yan din yung sinabi sa Deuteronomy 6. Di ba? Tama ba Deuteronomy 6 yun? Saan nga natin Deuteronomy 6? Saan natin Deuteronomy 6? Basahin natin. Deuteronomy 6. The commandments that the statutes and the judgment which the Lord your God commanded to teach you, that ye might do them in the land whither
ye go to possess it, that thou mightest fear the Lord thy God, to keep all his statutes and his commandments, which I commanded thee, thou and thy sons sons, all the days of thy life, and that thy days may be prolonged. Hear therefore, O Israel, and observe to do it, that it may be well with thee, and that ye may increase mightily, as the Lord God of thy fathers hath promised thee, in the land that floweth with milk and honey. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord, and thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might. And these words which I command thee this day shall be in thine heart, and thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when they sitteth in thine house, and when thou walkest by thy way, and when thou liest down, and when thou risest up. And thou shalt bind them for a sign upon thine hand, and they shall be as frontlets between thine eyes. And thou shalt write them upon the posts of thy house, and on thy gates. And it shall be, when the Lord thy God shall have brought thee into the land which he sware unto thy fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob, to give thee great and goodly cities, which thou buildest not, and house full of all good things, which thou buildest not, and wells dig, which thou diggest not, vineyards and olive trees, which thou plantest not. When thou shalt have eaten and be full, then beware, lest forget the Lord, which brought thee forth out of the land of Egypt, from the house of bondage. Ang hirap, ano? Binigay sa kanila yung para sila ay pagpalain. Pero pag pinagpala na, ano nangyayari? Nakakalimutan na yung nagpala sa kanila. Huwag naman ganun. Yan ang sad reality. Thou shalt therefore keep this ordinance in his season from year to year. Okay? Bakit kailangan natin, ba't may mga bagay na kailangan natin remember? Kasi ang tao ay natural na makakalimutin. Okay? Si Joseph, nung namatay na yung Pharaoh na pinagsilbihan niya, nakalimutan na siya. Okay? Ngayon, ang ginagawa dyan, sinusulat yan ng mga biographer. Di ba? Para ilagay yan sa libro at pag-aralan. Si Jose Rizal namatay ng December 31. Para ma-remember natin, walang pasok! Di ba? Yan ang ginagawa para ma-remember niya. Ba't walang pasok ngayon? 31, ba't walang pasok? 30 ba? 30 pala. December 30. Ba't walang pasok na December 30? Bukas wala rin pasok kasi New Year na. New Year's Eve, 31. Bakit kaya? Kasi birthday ni Jose Rizal. Nare-remember natin kasi sinusulat at binibigyan ng memorial. Binibigyan ng halaga. Binibigyan ng importansya. Ang Sunday, walang halaga yon. Okay? Ang Saturday sa atin, dito sa Alala, walang halaga yun. Mahala lang pag nasundo lang ako, okay lang. Pag hindi ako nasundo, okay lang rin. Ganun ba? Bigyan yung halaga. Okay? Yung salita ng Panginoon, yung pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ang dalangin nga namin sana Sunday pati, magkaroon kayo ng gawain. Okay? Ito, year by year, season from year to year. Okay? Binigyan sila every 14th month of the day of the first month, Abib. Kakain sila 5 days ng 6 days ba? Unleavened bread. Pagdating ng 7th day, magpa-Passover sila. Magpipiesta sila. Kakain sila ng lamb, unblemished. Okay? And it shall be when the Lord shall bring thee into the land of Canaanites, as he sware unto thee and to thy fathers, and shall give it thee. Thou shalt set apart unto the Lord all the
all that openeth the matrix, and every firstling that cometh of a beast which thou hast, the male shall be the Lord's. Bakit daw? Kasi nga pinapakita dyan yung exchange. Yung justice, yung hustisya ng Panginoon. Tayo makasalanan, ang kabayaran ng kasalanan natin, kamatayan saan? Okay, kalawang kamatayan, di ba? Sa impyerno sabi na, and death and hell is cast in the lake of fire. It is the second death. Ang kamatayan at impyerno, inihagis sa mas malaking impyerno. Lawa ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Ang kabayaran ng kasalanan natin, kamatayan sa impyerno. Ito yung sinisimbolize ng Passover. Niligtas ng Panginoon lahat ng mga male firstborn. Okay? Anong in-exchange niya? Yung dugo ng lamb. Pinalit niya. Nung pinalit yun, nagkaroon ng yung iba na ayaw doon, namatay yung kanilang mga firstborn, at sila'y napalaya sa Egypt. Ganon din ang ginawa ng Panginoon sa atin, di ba? Namatay si Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. God commended His love towards us. While we are yet sinners, Christ died for us. Pinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig tungo sa atin sa gayon, samantalang tayo makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Dali lang palang i-share yung gospel. No? Sabihin mo lang, makasalanan siya. Paalam mo lang na walang taong hindi makasalanan. At ang kabayaran ng kasalanan niya, kamatayan sa impyerno. Pero minahal tayo ng Diyos. Imbis na tayong mamatay sa impyerno, sino daw yung namatay para sa atin? Ang Panginoon Jesus. He is the Passover Lamb. Siya yung katuparan nun. Makikita din natin mamaya kung paano niya pinulfill yung kanyang pagiging Passover Lamb. On the Passover. Panahon ng Passover. Okay. And every firstling of an ass thou shalt redeem with a lamb, and if thou shalt not redeem it, then thou shalt break his neck. Kung ayaw mong i-redeem yun, patayin. Babaliin yung leeg. Diba? And all the firstborn of men among the children shall thou redeem. Okay? Dito pala pinapakita na ng Panginoon yung gagawin niya, redemption. Redeem. Sa maliit na example, pinapakita niya ito sa mas malaking gagawin ng Panginoong Hesus. Okay, doon sa New Testament. At tayo, nakatingin na tayo sa ginawa na natapos ng ginawa ng Panginoon. Okay? Meron niyang significance. And it shall be when thy sons ask thee in time to come. Eh, bakit ka ba nagsisimba dyan? Habang para saan yan? Tatanungin kayo, kaibigan nyo, or magiging anak nyo, or magiging asawa nyo, ano man, sana naman, hindi. Dapat ang magiging asawa nyo, Kristiyano na. Pag tinanong kayo, ba't ka nandyan? Ba't ginagawa nyo yan? Ba't kayo nagpa-pass over? Say, what is this? That thou shalt say unto him, by strength of the Lord, the hand of the Lord brought us out from Egypt, from the house of bondage. Bibihira yung isang buong nasyon, lalabas ng isang buong country, na sila ay bondage, sila ay mga alipin. Yung isa nga lang napakahirap lumabas. Kunyari ikaw ay naging alipin ng panahon na yon. Napakahirap lumabas. Lalo na pag napunta ka sa Romans, gagawin kang alipin. Pag ginawa kang alipin nun, wala na. Yung buhay mo, nandun ka na. Liba na lang kung bibilin mo yung sarili mo. Which is, para maging ganun ka, mabili mo yung sarili mo, dapat maging gladiator ka. Papatay ka ng iba para may buhay mo yung sarili mo. Alam mo yung mga gladiator, ganun yun binibili nila yung kanilang kalayaan. Binibigyan sila ng sword na wooden sword. Nakalagay doon yung amo nila, tapos yung pangalan nila, sila yung napalaya na. Ang hirap nun. Papatay ka ng tao para makalaya ka lang. At ikaw ay mabubuhay para makalaya ka lang. Kasi ang dami mong paglaban na dapat ipanalo para ikaw ay mabili mo yung sarili mo. Okay? Pero dito,
tayo ay niligtas ng Panginoon. Ito, isang buong nasyon niligtas ng Panginoon sa pagkaalipin. Okay? And it came to pass, when Pharaoh would hardly let us go, that the Lord show all the firstborn in the land of Egypt, both the firstborn of men and the firstborn of beasts. Therefore I sacrifice to the Lord all that openeth the matrix, being males, but all the firstborn of my children I redeem. I-redeem ng Panginoon yung kanya para sa kanya. Niredeem ka ba ng Panginoon? Para sa Panginoon ka ba? Dapat! Pero madalas, hindi. Yun ang nakakalungkot. Anong gagawin mo ngayon? Dapat, kung ikaw ay niredeem ng Panginoon, dapat sa Panginoon ka. Pag mag-desisyon ka, palagi mong iisipin, dapat sa Panginoon. Mag-isimba ba ako? Hindi. Hindi na iniisip yun. Dapat sa Panginoon ka. Di ba? Gagawa ba ako ng tama o hindi? Hindi na iniisip yun. Dapat sa Panginoon ka. Di ba? Yun ang nararapat. Pero binigyan pa rin tayo ng kalayaan para piliin siya. Okay, salamat sa Panginoon. Hindi tayo ginawang robot. Sususiyan ka lang. Robot ka. Magtitimpla ka ng kape. Yes, master. Hindi tayo ginawang ganun. Binigyan tayo ng pag-iisip. Binigyan tayo ng karapatan para pumili. Sa Diyos ka ba? Redeem ka ba? Grabe pala yung galingan natin dito. Redeem ka ba? Okay. Ating subtitle. It shall be for a token upon thine hand, and for the frontlets between thine eyes, for by strength of the hand of the Lord brought us forth out of Egypt. And it came to pass, when Pharaoh, umulit na ba doon? And it came to pass when Pharaoh had let the people go, that God led them not through the way of the land of the Philistines. Ito masarap sa Panginoon eh. Yung niredeem ka, laban ka agad! Hindi ganun eh. Diba? Niligtas sila. Niligtas na kayo, laban! Niligtas, ginanong muna sila eh. Hindi sila pinadaan kaagad doon kasi may mas mabilis na path eh. Dito sila galing. Pag dumiretso sila, nandun na sila eh. Kaso dadaan sila sa Philistines. Ang pinadaan sila dito sa Red Sea. Okay? Pwede lang diretsong ganun, mas mabilis lang eh. Kaso lang pag doon sila dadaan, laban ka agad, gera ka agad ang pupuntahan nila. In-spare pa sila ng Panginoon eh. May mga bagay na hindi binibigay sa atin ng Panginoon ng problema na hindi natin kakayanin. Okay, tandaan niya. Hindi niya tayo isusubo sa isang matinding pagsubok na hindi natin kakayanin. Alam ng Panginoon yung capability natin. Okay? Kaya huwag kayong papasok sa mga bagay na hindi nyo pa alam yung hindi nyo pa kakayanin. Okay? Eh gusto ko na mag-asawa eh. 16 years old na ako eh. Okay ba yun? Okay ba yun? Okay na yun. 18, pwede na. 18 nga yung iba eh. Okay? Hindi pa kayo tapos mag-aaral. Yung pag-aaral na, hindi nyo matumbok eh. Gusto nyo pa kagad mag-asawa? Hindi nyo pa alam, mas mahirap yun. Okay? Mag-aral ka muna. Yun ang tumbukin mo. Mas madaling pat yun. Hindi ka kagad makikipag-gera. Gusto ka agad gera ng buhay. Okay? Masarap ang may asawa. Pero nasa tamang panahon. Tama? Relasyon, ganun din. Gusto mo ka, boyfriend, girlfriend. Gusto ko na magka-girlfriend. Gusto ko na magka-boyfriend. Okay? Hindi pa yung panahon, tutumbo ka dun sa gera. Umobserve ko yung kasing tanda niya, may girlfriend, boyfriend, lagi nag-aaway. Di ba? Laging tampuhan. Iniisip mo agad yun. Ang sarap-sarap pang mag-ano, di ba? Mga bagay na dapat hindi mo pa iniisip.
Dapat nakakonsentrate ka lang sa pag-aaral, na-enjoy mo lang ang iyong mga kaibigan. Di ba? Na-enjoy mo ang salita ng Panginoon, na-enjoy mo ang pagpunta sa church. Hindi yung naantok-antok ka, pagod ka, dahil sa mga bagay na hindi mo pa dapat pinoproblema, ay pinoblema mo na. Okay? Ito ang maganda sa Panginoon, ano? Sila ay nilid ng Panginoon, no? Less adventure, sabi dyan, the Philistines, sabi dyan, God led them not through the way of the land of the Philistines. Kasi diretso lang yun, mas madali. Although that was near, mas malapit, for God said, lest per adventure the people repent. Baka bumalik lang sila kasi gera yun. When they see war, they return to Egypt. Inispare pa sila ng Panginoon. Hindi mo pa kaya, huwag ka muna dyan. Minsan nililig tayo ng Panginoon sa ganun. Huwag niyong ipahulog yung sarili niyo. May mga ganong tao. Pinapahulog yung sarili nila doon. Okay? Alam na nilang mapapahamak sila, pero hiyaan mo na. Free fall! Ano sila? Ihulog nila yung sarili nila doon. 16 years old na ako, pwede na ako mag-asawa. Sama na ako doon sa boyfriend ko. Or isama ko na tong girlfriend ko, 16 years old na naman ako. Tama ba yun? Okay. But God led the people about through the way of the wilderness of the Red Sea, and the children of Israel went up harnessed out of the land of Egypt. Okay? Yan sila. Ano ibig sabihin ng harness? Went up harnessed. Ano ibig sabihin ng harness? Ha? Di ba pagka umakyat yan, yung pinakita natin, Rat at saka ni, di ba, bago kayo pinakyat dun sa wall, nilagyan muna kayo ng harness. Ano ibig sabihin nun? Nilagyan kayo ng safety. Sinafety muna kayo ng Panginoon. Ganun yun, pagka-aakyat ka ng bundok, meron kang harness. Yun yung safety mo. Pagka nahulog ka, merong kasalo sa'yo agad yung harness mo. Hindi ka mahuhulog ng dire-diretso pati hulog. Ganun ang ginawa sa kanila ng Panginoon. Nilagyan sila ng safety harness out of the land. And Moses took the bones of Joseph with him, for he had straitly sworn the children of Israel, saying, God will surely visit you, and ye shall carry up my bones away hence with you. Ayoko doon sa lugar na yon. May mga lugar na ayaw natin puntahan, tama? Okay, sana huwag na kayong pumunta doon. Okay, mga kalalakihan, yung mga bar, mga kababayan, ganun din, yung mga bar. Yung mga uso ngayon sa atin eh. Salamat sa wala akong nakikita dito, meron lang banda doon sa no? Pililia. Pero dito, salamat sa Panginoon, walang mga ganun dito. Wala pa akong nakikita dito, mga bar. Yung mga party-party, mga purple lights, yung mga ilaw, mga ganun-ganun. Tapos lalagyan yung drink mo ng dogs. Hindi mo na alam yung gagawin mo. Para ka nang nasapian. Okay? Yung mga party-party. Gusto nyo yan, umiwas kayo dyan. Okay, sabi dito ni Joseph, ibibisit kayo ng Panginoon, gagawin ng Panginoon kung ano yung pangako niya. Pag kayo yung umalis dito, isama niyo yung buto ko. Sabi ni Joseph, saan daw yan? Saan natin makikita yan? So Genesis 50:25, tingnan natin. Genesis 50:25. Punta natin, Genesis 50:25. Yan na yung pinaka-last ng Genesis. Second to the last verse ng 25. Sabi dyan, and Joseph took an oath of the children of Israel, saying, God will surely visit you, and ye shall carry up my bones from thence. Alam natin si Joseph ay binigyang parangal sa Egypt at nilagay siya sa isang coffin, yung kung saan inaano yung mga nila, no? Mummified. Okay? Ibig sabihin, yun ang kanilang burial rites sa kanilang mga known
o mga sikat or mga prominent na mga tao. Mga pharaoh, mga queens. Okay? Yan ang ginawa. Sabi ni Joseph, dalhin niyo yung buto ko. Huwag niyo ko iwan sa Egypt. Ayoko doon. Kasi makasalanang lugar yon. Kahit yung buto niya, ayaw niya doon. Kasi pag ginising siya ng Panginoon, nandun ko na, ayoko dito sa Egypt. Siguro. No? Oh, gusto ko pag nagising yung buto ko, kasama ko na kagad yung mga mahal ko sa buhay. Hindi yung pinakain ka lang sa buhaya. Hinagis ka sa dagat. Kikita-kita rin naman kayo siguro. Pero ang ganda siguro na pag dumating ang Panginoon, ginising na ng Panginoon yung mga patay. Pagkagising mo, katabi mo lang yung tatay mo, yung nanay mo, yung mga kapatid mo. Sabi mo si pastor, sabi mo si daddy. Hindi tayo, gising na tayo. Hindi na tayo mamamatay. Yung katawan mo pa natin. Binago ng Panginoon. Isaya nun. Pag dadating yung araw na yun, mag-iisipin mo. Maghahari tayo dito sa loob ng 1,000 at maghahari tayo forever. Balik natin doon sa Leviticus, sa Exodus 13. Nasa 20 na tayo. Verse 20, last 3. And they took their journey from Succoth and encamped in Etham in the edge of the wilderness. Okay? And yung journey nila. Okay? From Egypt, they journey from Succoth and encamped in Etham in the edge of the wilderness. Okay? Wilderness kasi ano yun parang ano Tagalog dyan? Ligaw. Parang ganyan ligaw na lupa. And the Lord went before them by day in a pillar of clouds. Okay? Sa umaga, meron silang pillar of clouds. Either it's a shade. Okay? Gusto niyo ba maglakad sa initan? Diba? Yung nakikita mo kung saan kayo pupunta. Kasi meron kayo sinusundan. May pillar of clouds. Paggabi naman, merong led them the way, and by night, in a pillar of fire. Sa gabi, hindi yung bahay dito madilim. Hindi madilim yung bahay nyo. Dahil pag madilim na, dilim na yun ng ilaw natin. Palitan na natin. Kasi gusto mo maliwanag. Diba? Yung may madilim nakakanto. Diba? Nakakatamad pag madilim. Gumising ka ng umaga, hiraw natin. Parang gabi pa rin. Hindi ang dilim. Yeah. So go by night and day and night. Okay? Okay. Sa buhay Kristiyano natin, ano yung mga pillars of day natin at saka pillars of night? Meron ba kayong gano'n? Ito, prominent yun. Naglalakad sila, kitang-kita nila yun eh. Di ba? Apoy yun eh. Pillar ng apoy, tapos cloud. Nakakita ka na ng cloud, anong itsura ng cloud? Puting-puti yun. Diba? Tapos nagiging shade nila yun habang naglalakad sila, yun yung sinusundan nila. Diba? Ang ganda nung kitang-kita mong hindi totoo ang Diyos. Masasabi mo ang ganun. Binigyan ka nga ng ganun. Kitang-kita mo yun. Kung hindi mo mapag-aano, hindi Diyos ang gumawa niyan. Hindi mo pag-aano yun. Kasi nandun kitang-kita nila yun. Meron ba sa buhay natin mga Kristiyano ngayon na mga pillars of cloud, pillars of fire, na nililid tayo ng Panginoon para gawin natin yung kalooban ng Panginoon? Yung mga ganun ba? Sino yun? Okay. Meron tayong pastor. Di ba? Meron tayong church. Di ba? Ito yun. Kitang-kita natin, nandito sila. Hindi sila imagination. Lumalakad sila sa kalooban ng Panginoon. Anong gagawin mo? Sumunod ka doon. Hindi, wala lang. Wala yan. Hindi yan ng Diyos.
Ano mo ba yun? Pumupunta dito tuwing Saturday, may mga nag-i-speak dito, ginagamit ng Panginoon. Okay? Nagpapagamit sa Panginoon. Di Daddy nandito. Ang sarap-sarap ng buhay ni Daddy sa San Mateo eh. Ang daming pera dun eh. Kada kibot niyan, may gagawin yan dun eh. Pero nandito ni Daddy. May mga tao pwede tayong i-look up, mga pilar ng Panginoon. Sumusunod sa Panginoon. Pinapakita ng Panginoon, ito ang buhay ng mga tao na sumusunod sa akin. Okay? Sa gabi, sa umaga, okay? Church, and eventually, ang ultimate na pillar ng umaga natin, pillar of clouds and pillar of fire, ang Panginoong Yesus. Sabi, look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Siya yung pinaka-dapat natin i-look up. Yung tao kasi magkakasala. Okay? Pero may mga tao ginagamit ng Panginoon. Sundan mo yun eh. Tama ba yung ginagawa nito? Tama ba yung pinagsasabi nito? Tama ba yung gawain nito? Tingnan mo yung buhay nila kung paano sila lumakad sa Panginoon. Bakit ito ganito? Bakit ito naglilingkod sa Diyos? Mga pilar yun ng Panginoon. And eventually, tumingin tayo sa pinaka-ultimate ng ating Panginoon. He is the pillar of clouds and fire sa panahon natin. The church. Itong church. Imagine nyo walang church dito. Sino yung magsasabi sa inyo na kailangan manampalataya tayo sa Diyos? Wala. Ligaw tayo lahat. Pero salamat sa Panginoon, binigyan tayo ng pillar, ng fire, pillar ng clouds. Kitang-kita natin, nandito yan. Dapat natin sundan. Pongplong ka na lang kung ayaw mong sundan. Diba? Diyan tayo magwawakas. Tingnan natin yung ginawa natin last sa John 19 verse 14. Yan yung pinaka-Passover. Punta natin sa New Testament. Okay, hindi nyo ba alam na ang Panginoong Jesus pinatay siya ng Passover? Ha? Coincidence ba yun? Pinatay siya, Passover. Tingnan natin. John, nung binabasa ko ito, pinakalibutan ako kasi binasa ko yung siya talaga yun eh. Yung ginagawa nila sa Old Testament, pinopil niya talaga sa New Testament. Okay, sabi dito sa John 19:14. And it was the preparation of the Passover, and above the 6th hour, and he said unto the Jews, behold your king. Ito sa pinatay siya eh. Passover na yung preparation, yun na mismo yun. But they cried out, away with him, crucify him. Pilate said unto them, shall I crucify your king? The chief priests answered, we have no king but Caesar. Eh, kailan daw pinatay ang Panginoon? Noon, panahon ng Passover, kasi siya mismo yun. Nanginginig ako, talaga siya talaga yun. Ang Panginoong Jesus talaga yun. Siya yung fulfillment nun. He is our Passover Lamb. Okay? Sa Luke 22:14 to 20, tingnan natin. Nandito ka magtatapos. Babasa po. And when the hour was come, he sat down, and the 12 apostles with him. And he said unto them, with desire I have desired to eat this Passover with you before I suffer. For I say unto you, I will not any more eat thereof, until it be fulfilled in the kingdom of God. And he took the cup, and gave thanks, and said, take this, and divide it among thyselves. Basta. For I say unto you,
I will not drink of the fruit of the vine until the kingdom of God shall come. And he took bread, and gave thanks, and brake it, and gave unto them, saying, This is my body which is given for you. This do in remembrance of me. Likewise also the cup after supper, saying, This cup is the New Testament in my blood, which is shed for you. But behold, okay, the hand of him that betrayed me is with me on the table. Basahin natin truly. And truly the Son of Man goeth, as it was determined, but woe unto that man by whom he is betrayed. Okay, nakita natin dito. Remember sa mga Israelites yung Passover. Ngayon pinapa-remember sa atin yung tunay na Passover. Okay, nung last, kailan yun? December 30 ba kayo nun? Dito, i-remember nyo yung ginawa ng Panginoon. He is the true Passover Lamb. Okay, pagka ginagawa natin yung breaking of bread, isipin natin, ginagawa natin yung inutos ng Panginoon pa noong Old Testament sa panahon ng mga Israelites. Remember. Okay, sabi naman sa New Testament, remember natin yan sa pagdating, hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. Kasi eventually, yung pagtutubos niya sa atin natapos na at nire-remember na lang natin hanggang sa kanyang pagdating. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po muli sa araw na ito. Salamat, Panginoon, na kayo, Panginoon, ang tunay na Passover na. Kayo, Panginoon, ang tunay na pillar of cloud and fire. Salamat, Panginoon, sa inyong iingat, Panginoon, sa mga Israelita noon, sa mga tunay na Israelita ngayon, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa inyong pag-iingat sa amin. At pinupil niyo, Panginoon, ang mga pinangako mo, Panginoon. Kung kami, Panginoon, ay susunod sa inyo, kami ay idadako niyo, Panginoon, sa tunay na promised land ng aming buhay. Eventually, alam po namin, Panginoon, na kami ay magiging kasama niyo, Panginoon, sa lahat. Makakasama niyo. Dahil sa dakilang ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo. Ang kayong katawan na nabayubay, ang inyong katawan na nabugbog, Panginoon. Ang inyong dugo na dumanak, Panginoon, upang bayaran ang aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon. At patuloy na pinapaalala mo, Panginoon, yung unang ginawa mo doon sa panahon ng mga Israelita sa Egypt. Hanggang sa panahon namin ng Panginoong Yesus na namatay sa krus. Salamat po muli sa umagang ito, sa aming pansamantalang pag-iwalay kay po Panginoon na mag-ingat sa amin. Ibalik kami, Panginoon, dito muli sa susunod na Sabado at panibagong pag-aaral ng inyong nasa iyo. Salamat pong muli sa mga aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.